Sa unang eksena, isang lalaking itim, si Andre, naglalakad mag-isa habang may puting kotse umaandar sa tabi niya. Napansin niya na huminto ang kotse at biglang sumalakay sa kanya mula sa likod ang driver at hinila siya papasok sa kotse. Sa susunod na eksena, makikita natin si Chris, isang itim na litratista, na naghahanda para sa weekend getaway upang bisitahin ang pamilya ng kanyang puting kasintahan, na si Rose. Bago umalis, iniisip niya kung alam ng pamilya niya na siya ay itim dahil sinasabi niya na siya ang unang lalaking itim na pinayagan niyang makipag-date sa kanya. Pinatitiyak na hindi rasista ang pamilya niya. Nagsimula sa paglalakbay, tinawagan ng best friend na si Rod upang pasalamatan sa pag-aalaga ng aso last weekend. Nagsalita si Rose kay Rod at nagsiksikan sila. Nagpapang-ilig kay Chris, agad niyang tinanggal ang tawag at pinagtuksuhan si Rose sa pagiging seloso sa kaibigan niya. Isang pagkakataon na may usa na biglang lumundag papunta sa kanilang sasakyan. Sila'y nagulat sandali, saka huminto. Malalaman nila na sira ang ilaw nila sa harap at ang side mirror din. Habang napapansin ang patay na usa, nagpasya silang tawagan ng pulis. Ngunit nang makita ng opisyal si Chris, hiniling niya ang kanyang ID. Nag-iisip si Rose kung bakit, dahil hindi si Chris ang nagmamaneho. Nakikilala ni Rose ang rasismo ng opisyal. Hinaharap siya sa pang-aapi kay Chris at umalis ang opisyal. Sa wakas sila 027Y nakarating sa bahay ng magulang ni Rose. Sa pagtingin sa gusali, kita ang mayamang pamilya. Si Dean, ama ni Rose, ay neurosurgeon, habang si Missy, ina niya, ay psychiatrist. Masaya nilang tinanggap ang mag-asawa at hinagkan pa si Chris. Upang gawing komportable si Chris, inaalok ni Dean na ipasyal siya sa paligid ng bahay. Ikinuwento niya kay Chris ang tungkol kay Jeremy, kapatid ni Rose na isang mag-aaral ng medisina, at nakilala rin ni Chris ang yaya, si Georgina, isang babaeng maitim na tila matanda habang naglalakad papunta sa hardin. Nakilala rin niya ang kanilang tagapamahala ng hardin, si Walter, na maitim din, at nagtataka siya kung bakit lahat ng kanilang mga katulong ay mga taong maitim. Ipinaliwanag ni Dean na tinipan niya ang mga katulong na nagtrabaho para sa kanyang mga magulang noong sila U0007 ay buhay pa, kahit matapos ang kanilang pagpanaw, at hindi sila isang pamilya ng mapanudyo. Mukhang kumbinsido si Chris sa paliwanag niya, at sila'y umupo. Kapag tinanong ng pamilya tungkol sa kanyang pamilya, sinasabi niya na ang kanyang ama ay hindi naging bahagi ng kwento. Ngunit ang kanyang ina, na nag-alaga sa kanya, ay namatay sa aksidenteng hit and run noong siya ay 11 taong gulang. Napuna ni Dean na nagyoyosi si Chris, at nang tanungin niya, sinabi ni Chris na sinusubukan niyang mag-quit. Sinuggest ni Dean na dumalo si Chris sa sesyon ng hypnosis ni Missy para mapabilis ang paggaling mula sa adiksyon. Banggitin ang kanyang sesyon para sa kanyang sariling adiksyon. Samantala, tinanggihan ni Chris ang alok at okay lang sa kanila. Pumunta si Georgina para maglingkod sa kanila at napakakaiba siya. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya. Habang siya ay maglilingkod sa kanya ng alak, siya ay biglang nawala ng malay at nasobrahan ang paglagay ng alak sa kanyang tasa. Nagalit si Missy at sinabihan si Georgina na magpahinga. Si Georgina ay ngumingiti habang umaalis. Habang sinusubukan ni Rose magsalita, si Jeremy ay biglang humaharang. Nakakabalik pa lang sa bahay. Sa hapagkainan, sila yung 007 may nag-uusap tungkol sa isang pagtitipon kinabukasan. Isang pagtitipon ng malalapit na miyembro ng pamilya. Ginawa ng mga magulang ni Dean bago sila mamatay at pinagpasiyahan nilang ipagpatuloy ang kultura. Nakalimutan si Rose tungkol sa party dahil ayaw niyang dumalo, ngunit wala siyang magagawa. Sa hapunan, lasing si Jeremy. Siya ay nag-uusap ng ilang di kinakailangang mga bagay kasama ang paghanga ni Rose sa high school at ang kanyang unang halik. Nang mag-alok si Missy na kumuha ng postre, napansin ni Chris na iba ang tingin sa kanila ni Georgina mula sa pinto ng kusina na nagdulot ng pagtataka sa kanya. Nagtatanong si Jeremy tungkol sa paboritong sport ni Chris at kung nakipag-away na ba siya sa kalsada. Sa kanyang opinyon, batay sa pangangatawan ni Chris bilang isang lalaking itim, siya ay magiging napakalakas at matindi sa laban. Para lang hindi sapat ang pagkahiya kay Chris, dumarating si Jeremy upang hilahin siya pataas. Humihiling na maglaban sila. Sa kabutihan, pinigilan ni Missy ang kanya at bumalik siya sa kanyang upuan. Nagreklamo si Rose tungkol sa pagiging hindi makatwiran ng kanyang pamilya sa buong araw at siya ay gumugol ng gabi sa paghingi ng tawad kay Chris. Sabi niya na inaakala niya ito habang pinatitiyak na okay lang sa kanya. Nahihirapan sa pagtulog, lumabas at manigarilyo. Nakakakita siya ng isang anino na tumatakbo patungo sa kanya, na lumalabas na si Walter, at nakikita rin niya si Georgina, nakakaiba ang kilos sa harap ng salamin. Pumasok siya at nakipagkita kay Missy sa opisina niya. Tumawag si Missy at umiinom siya ng tisa. Siya ay palaging pumupukpok ng kutsara sa tasa ng paulit-ulit, kumakabog, at nagtatanong ng ilang personal na tanong kay Chris. Nagtatanong siya kay Chris tungkol sa araw ng pagkamatay ng kanyang ina, kung ano ang kanyang ginagawa, kung paano siya tumugon nang mamatay ang kanyang ina. Bagaman ayaw niyang sumagot, hindi niya maiwasang sumagot sa wakas. Natagpuan niya ang sarili na umiiyak at hindi makagalaw sa silya. Sinabi ni Missy na lumubog siya at nakita niya ang sarili na bumabagsak sa madilim na lugar. Bagaman naroon ang katawan, nawawala ang kaluluwa.
Siya no 0027Y nagigising sa kama kinabukasan iniisip na panaginip lamang ito. Nag-charge siya ng telepono at lumabas. Nakakita siya kay Walter at lumapit upang kausapin. Napansin niya na si Walter ay nagsasalita at kumikilos na parang isang puting tao. Ang kanyang kilos ay napakaiba mula sa isang itim na tao. Nang tanungin siya ni Walter tungkol sa pagsesyon noong nakaraang gabi, napagtanto niya na ang kanyang naramdaman ay totoo at hindi panaginip. Lumalakad siya palayo upang harapin si Rose na ipinaliwanag ang pag-uugali ng kanyang ina at kinikilala ni Chris na hindi na siya gustong manigarilyo dahil sa matagumpay na hypnosis. Nagsisimula nang dumating ang mga bisita, isang grupo ng puting tao, inihatid siya ni Rose at may mga taong nakilala siya na nagtanong ng kakaibang mga tanong. Nagtatanong sa kanya kung marunong siyang maglaro ng golf, hinipo siya ng isa pang babae at nagtanong kung magaling siya o masama at sinasabi ng isa pang lalaki na ang pagiging itim ay uso ngayon. Nakakaramdam siya ng hindi kaginhawaan at umalis sa kanilang gitna. Habang naglalakad nakakakita siya ng isa pang lalaking itim. Masaya. Lumalapit siya sa lalaki, Logan King, ngunit kumikilos siyang tulad ng isang puting tao, gaya ng mga manggagawa. At hindi pa nga niya alam kung paano gumawa ng fist bump bago siya kunin ng kanyang asawa. Nagulat si Chris, nakakilala sa ibang lalaki, si Jim Hudson, nakilalang photographer si Chris, at inaamin ni Chris na sikat na artistang naging bulag dahil sa genetika. Matapos makipag-usap kay Jim, bumalik si Chris sa loob at tahimik ang lahat ng bisita. Na-realize niya na tinanggal ni Georgina ang kanyang telepono, at nang sabihin niya kay Rose, itinuturing niyang imposible. Nagpapahayag siya kay Rod, ipinaliwanag ang kanyang pinagdaraan, at inirerekomenda sa kanya ni Rod na umalis sa lugar na iyon. Pumunta rin si Georgina upang makipagkita sa kanya. At nang tanungin niya kung paano siya itinatrato ng mga ito, sinasabi niyang mabuti silang nag-aalaga sa kanya at umiyak, siya ay lumabas at nagpasya na kunan ng larawan si Logan. Sayang, naka-on ang kanyang flash at nagkaroon si Logan ng nosebleed. Binugbog si Chris, pinapakiusapan umalis, kinukuha ng iba si Logan at inaasikaso siya ni Missy. Sinabi ni Dean na may epilepsy si Logan at na-trigger siya ng flash. Nagpakabuti si Logan at umuwi kasama ang kanyang asawa. Si Chris ay naglakad kasama si Rose. Chris nagrereklamo na hindi komportable. Ipinapangako ni Rose na sila aalis kinabukasan. Sa bahay, nanalo si Jim sa auction para kay Chris. At si Chris ang naging presyo. Si Chris bumalik sa gabi habang umalis ang mga bisita. Nagpapadala siya ng larawan ni Logan kay Rod. Nakilala si Logan bilang isa sa kanyang kaibigan, Andre. Iniutos niya si Chris na umalis sa lugar na yon. Sinabi ni Chris kay Rose na mag-impake at siya rin ay nag-impake. Nakita niya isang silid at buksan ito. Nakita ang larawan ni Rose kasama sa ilang lalaking itim, kasama si Georgina at si Walter. Akala niya pwedeng maging siya. Sa plano nang bumalik si Rose, sinabi niya na hindi niya mahanap ang susi ng kanyang kotse. Ang pumunta siya sa ibaba at nakilala si Jeremy na may mobstick at si Missy na may tasang tsaa. Sigaw siya kay Rose na dalhin ang mga susi, ngunit ipinakita niya na hindi niya ito maibibigay. Siya New 000T7Y sumusubok na labanan si Jeremy, ngunit sinuntok ni Rose ang tasa at bumagsak. Siya ay nagigising sa ilalim ng lupa at isang video ng lolo ni Rose ang nagsasalita tungkol sa proseso ng pag-implant ng utak ng isang tao sa katawan ng iba at sinasabi na si Chris ay swerte dahil napili siya. Pagkatapos ng video, sinuntok ni Missy ulit ang tasa at pumasok siya sa madilim na lugar. Nag-aalala si Rod matapos tawagan si Chris nang walang sagot. Siya ay nag-research kay Andre at nakita niyang nawawala siya. Pumunta siya upang mag-ulat sa istasyon ngunit hindi siya seryosohin ng pulisya. Kapag tumatawag siya kay Chris sa gabi, tumatawag si Rose at sinasabing umalis si Chris sa taxi 2 gabi bago. Kapag sinubukan ni Chris mag-record ang pag-uusap, inakusahan niya si Chris na nangungulit sa kanya, kaya galit na binaba niya ang tawag. Si Chris ay nagigising muli, ngayong sa isang video ni Jim na nagsasabing kailangan niya ang kanyang mga mata at magkakaroon sila ng transplantasyon. Bago muling pakinggan ang tunog ng kutsara, nakita ni Chris ang putik sa upuan sa silid ng operasyon. Nagsisimula si Dean ng operasyon at pumunta si Jeremy upang dalhin si Chris. Nang Chris sumunod niya mula sa likod. Nakakita na siyang si Chris ay nag-block ng kanyang mga tenga ng putik bago ang huling tunog. Kinuha niya ang isang larawang usa sa kwarto at tinusok si Dean gamit ito. Naglakad siya papunta sa silid ng pag-upo. Nakita si Missy bago maabutan ng tasa ni Missy. Nabasag. Nag-aaway sila ni Missy at pinatay niya ito. Nang si Chris ay masugatan at palalayasin, si Jeremy ay sumalakay sa kanya, ngunit nadaraan niya at kumuha ng mga susi mula sa bulsa niya. Kinuha niya ang kotse, tumakbo si Georgina papunta sa harap at nagkamali. Sinasaktan siya. Naaalala niya kung paano namatay ang kanyang ina, kaya no 0027T, nadarama niya ang awa para sa kanya at nagpunta upang buhatin siya. Nakakatawag pansin ang tunog kay Rose, na sinusubukan hanapin ang kanyang susunod na kliyente. Labasan niya ng shot niya kay Georgina na loob. Nag-atake si Georgina kay Chris at sila ay naaksidente, ngunit si Chris ay nakaligtas. Si Chris tumatakbo para sa kanyang buhay habang iniwasan ang pag-roll ng baril. Si Walter ay umuwi. Hinabol siya ng kanyang lolo at nahuli. Ginamit niya ang flashlight upang pukawin si Walter. At si Walter ay nakakuha ng katawan muli. Sa likod, hininig niya kay Rose ang baril at binaril siya bago binaril ang kanyang sarili. Si Chris pumunta upang pisilin si Rose, ngunit hindi niya kayang gawin ito. Madaling natunto ng pulisya at sumuko si Chris. Si Rod pala ang nagpakita.
Sinundo niya si Chris at sila'y umuwi habang iniwan si Rose habang natatapos ang pelikula.